Hello guys, magandang araw at ngayong araw na ito ay susubukan po natin magluto ng inuruban. Yan po ang tawag namin sa Ilocano. Hindi ko po alam sa Katagalugan or sa Visayas. Basta ito po yung green na malagkit. Hindi po ako marunong magluto nito kaya nagtanong po ako sa auntie kong expert sa pagluluto ng ganitong klaseng malagkit. So ayan nga, kailangan pala siyang tahipan para may linisan. At eto na nga guys, tapos na ako sa pagtatahip at sa aking palagay ay malinis naman na. Ayan. So tignan po natin kung gaano kaganda yung ating green na malagkit. O, 'di ba? So malinis na 'yan. At tignan nyo guys, eto nga naman yung dumi. At eto na nga guys, paiinitin na natin yung ating kawali. Ayan. Binuksan ko na yung ating gas stove. Ayan. At eto na, bubuksan na natin yung ating dalawang lata ng coconut. Kasi nandito tayo sa abroad, kaya ang gagamitin natin ay yung ready-made. So, marami-rami na rin yan yung dalawang lata na yan. At dahil mainit na rin yung ating kawali, ay atin na pong ilalagay ang ating coconut. Ayan. So, kikita nyo guys, mainit ko siyang nilagay, kaya ayan, kumukulo na kagad yung ating coconut. At habang kumukulo ang ating coconut, ay bababaran na rin po natin ng tubig ang ating inuruban. Kasi hindi nga daw pwedeng babaran ng matagal dahil ang klaseng malagkit na ito ay malambot siya. So, bababaran po natin siya ng 4-5 minutes. Ayan. Ang pagbababad nito sa tubig ay lampas kamay lang. Ayan. At pagkatapos nito ay sasalain na lang, hindi na siya huhugasan para hindi mawawala yung kulay green niya. At eto na nga guys, medyo kakaunti na yung ating coconut. So, pwede nating ilagay yung ating inuruban. Ayan. At siya nga pala guys, nakalimutan kong ipakita sa inyo na sinala ko na nga pala yung ating inuruban at hindi ko po siya hinugasan. Sinala ko po siya sa strainer at pinaikikan ng konti kasi nga, totoo nga naman pala na pag nababad pala siya ay magiging malambot na siya. So, ito na guys, ready to put na yung ating inuruban dito sa ating coconut. At eto na nga guys, ayan. Makikita po natin, ayan, lalagyan na natin ang ating inuruban. Ayan. So, itaktak natin, sayang naman yung natitira. Ayan. So, pagkatapos nyan guys, ay halu-haluin po natin yan. I-mix po natin yung ating inuruban sa ating coconut. Kasi nga, dahil sa init ng ating coconut at malambot na rin yung ating inuruban, ay madali na rin lang siyang maluto. Ayan. So, ayan. Lagyan na rin po natin ng asukal para yung habang hinahalo natin guys ay namimix na rin yung asukal sa inuruban. Ayan. A few moments later. At eto na nga guys, well mixed na po yung asukal at medyo hininaan ko na po guys yung apoy niya para hindi masunog agad. Ayan, so halo-haloin lang po natin. One eternity later. At eto na nga guys, yung hardest part ng paghahalo ng inuruban o malagkit. Ayan, yung hindi na sila maghiwa-hiwalay, magdidikit-dikit na sila guys. So haluin lang po natin bago natin siya hanguin. At eto na guys, tapos na. At yan, test na tayo guys. Ayan, kumuha nga pala ako ng isang kutsara o 2 kutsara. Ayan, at ready for my tea time. Ayan, kumuha na po ako ng kape at nagpakulo na po ako ng mainit na tubig. Ayan, at susubukan na po natin kung gaano kasarap ang ating nilutong malagkit na inuruban. Ayan. Wow, ang lambot. Ang sarap naman. Ayos na ayos to, sabay higop ng kape. Ayan. Wow. Yummy.